Ang sanctification ay, ang sabi po rito, the same word for holiness. To make holy. So, ang pinakamalapit pong explanation ito, yung ikaw ay nakatalaga na para sa Diyos. Hindi ka na pwedeng gamitin para sa mundo. Ang gamit sa buhay mo ay para sa Panginoon na. Okay? You are now sanctified. You are holy. Hagios sa Greek. Okay? Now, meron pong dalawang aspeto. Positional at saka progressive. Yung positional, yung pong tayo ay in Christ. We are in Christ. Yun ang ating position. Yung pong pangalawa, we become like Christ. Okay? So, ano po mauna? Yung position muna. Tayo muna ay maligtas, tayo ay ma-justified, justification, tapos yung sanctification natin, yung katuwiran ng Panginoong Yesus. Pero, merong tinatawag na progressive. So, yung proseso na tayo ay nagiging nahuhubog sa image ng ating Panginoong Yesus. We become like Christ. You are now in Christ, but we become like Christ, conform to the image of Jesus Christ. So, dahil po progressive ang sanctification, ang isang aspeto is progressive, we need to progress. Okay? We need to progress. So, example po, basahin natin. Philippians 2:12 to 13. Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ninyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Okay, sa Tagalog sabi po, sikapin niyong ipamuhay ang inyong kaligtasan. So, hindi naman niya sinabing sikapin niyong tamasain ang inyong kaligtasan. No? O sikapin niyong makuha. Hindi, sabi niya ipamuhay. Dahil ang salvation po ay it is a work of God. No? It's a gift. So, sa English, mas malinaw po. Sabi, work out your salvation. That is the progressive sanctification. Work out your salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pong takot natin sa Panginoon, yung po ang nagiging instrumento ng Diyos para po tayo lumago sa sanctification. Remember, positional. You are holy in Christ. You are in Christ, but you are becoming in Christ. Okay? Becoming like Christ. So, sabi po rito, for God is at work in you. Right? So, work out, for God is at work in you. Hindi niyo po ba napapansin na may mga pagkakataon kapag ka ang mga kapatiran natin nalayo po? Diba? O kaya minsan na hindi sila makahanap ng church o kaya parang nalayo sa fellowship. Hindi naman po nawawala ang salvation nila kung tunay silang ligtas. Pero ano po ang nangyayari? Hindi po sila nagpo-progress ng sanctification. Now, nais ko pong isipin ninyo mabuti, ang sanctification po ay progressive. And that's why, like the Apostle Paul, ang sabi po niya, work it out. Siya maganda pong example po dyan, yung you go to a gym, di po, work out mga kapatid, so that lalo pong maging healthy, right? You work out para po yung ating mga muscles ay talaga pong
makita at magamit natin yung, yung talagang potential, makita natin. Right? And then you become really strong. Right? So, hindi ka naman pupunta sa gym na mag-workout para po magkaroon ka ng muscles. Meron ka ng muscles. Di ba? May nakita na ba kayo ng gym na puro kalansay lang, puro buto lang, pumunta ron, tapos unti-unti na nadagdagan ng muscle? No, may muscle ka na. Kailangan lang, ito po ay wino-workout. Okay? So, meron na po tayong kaligtasan. Ang kailangan natin ngayon, i-workout natin. Para yung sanctification natin mag-progress. Now, ang kabaliktaran po ng progress, yung pong parang stagnant ka lang. Hindi ka na lumalago sa Panginoon. Okay? Yung bunga ng banal na espiritu, hindi na po nadadagdagan. Hindi ba sabi ng Panginoon, kung mamumunga tayo, talagang tuloy-tuloy. So, kasi hindi po natin naiisip na ang sanctification ay progressive. At minsan, madalas po, yung layon na umaali-aligid ay nakakahanap po ng pagkakataon. Kaya sa halip na tayo po ay maging mapagbantay, vigilant, nauhulog po tayo lagi. And this can happen, mga kapatid. Ang pinakamagandang halimbawa po nito sa Bible is Samson. Okay? Dahil si Samson, ang tawag ng Panginoon sa kanya, ang calling ng Panginoon sa buhay niya ay napakaliwanag. Dahil binigay siya sa kanyang mga magulang para sa layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos kay Samson, iligtas ang Israel mula sa mga Philistines. Pero sa halip po na gawin ni Samson yon, yung kanyang calling, yung purpose ni Lord, ang ginagawa po niya ay nakipagkaibigan pa siya sa mga kaaway. At siya po ay nakipag-niig pa sa kanila. Kaya biyaya na lang po ng Diyos na minsan natatalo. Kaya ang pinakamalaki pong accomplishment ni Samson sa buhay ni Samson ng Panginoon ay nang namatay si Samson. Dahil si Samson, dahil very controlled po siya ng laman, ng flesh, at lagi po siyang nakikipaglaro sa Panginoon. Kaya nga siya po ay binigyan ng vow, di ba? Birang Nazarite, pero yun po ay nilabag niya lahat. Yung kanya pong buhok, pinaputol niya. Kumain siya ng honey mula sa isang patay na lion. Sinuway niya ang kanyang mga magulang. Di ba? Nakipag-asawa po siya sa mga pagano. So sinuway niya lahat. Yung vow na ginawa nung siya po'y maliit pa at nang lumalaki siya. Pero nung namatay si Samson, bilang disiplina na po ng Panginoon sa kanya, dahil siya pa rin ay sa Panginoon, pero siya po ay ginamit pa rin ng Panginoon hanggang sa kamatayan. Bagamat naghirap po siya, naging alipin siya ng Philistine, pinahirapan po siya, hinamak siya, pinagtawanan siya, di ba? Nawala ang kanyang mga mata at nabulag siya. At ang pinakauli po, sabi ni Samson, Lord, isang pagkakataon na lang, gamitin mo ako. Ginamit po siya ni Lord. Nawasak po yung stadium na kung saan pinapanood si Samson. Bumagsak po yun dahil binalik ni Lord yung lakas ni Samson. Namatay po mga Philistines, napakarami. That was the biggest number na napatay ni Samson na mga kaaway. It was on his time, on the time of his death. So, nakakalungkot po mga kapatid dahil hindi napansin ni Samson, pag minasa po niyo yung story ni Samson, sabi po sa Bible, hindi niya alam, ang banal na espiritu, hindi na siya kinakasihan ng banal na espiritu. So, ibig sabihin, dahil nagpatuloy po siya sa pagsuway. No? Pero, sabi ko nga, ligtas naman si Samson dahil sa Hebrews chapter 11, nandun po ang pangalan niya. Kung babasahin yung Hebrews 11, wala tayong time ngayon. Pero, ligtas siya
But the problem, mga kapatid, nakipaglaro siya sa purpose ng Panginoon sa buhay niya. So, nangyari, kinuha na po siya ni Lord. Right? At ginamit pa rin siya on the last minute of his life. So, importante po ang sanctification. Kaya nga sabi ni Pablo, work it out, work it out.